So good morning to each and everyone. I am Salman Aryong Haji Rashid. So now let us proceed on a design consideration for composite materials. So actually, this is the continuation of the report of Miss Salik and Miss Dumawal. So dito sa design consideration for composite materials, pag-aaralan natin kung ano nga ba yung kailangan natin i-consider when we are designing for the composite materials. So before anything else, let us recall muna what is a composite. I know that you already have an idea about composite materials, but still let us recall it again. Composite is two inherently different materials that when combined together, it produce a material with properties that exceed the constituent materials. Yung composite na materials kasi is binubuo siya ng dalawang magkaibang materials. So kapag pinagsama natin itong magkaibang na materials, which is the fiber and the matrix, is mas nagiging mas matibay, uh, is mas makaka-produce tayo, makakagawa tayo ng isang composite na materials na mas magaan pero mas matibay at mas magandang composite na materials. So, let's say for an example is yung ating katawan. Yung ating katawan is para siyang composite na materials. So, actually, hindi lang siyang parang composite na materials, which is kasi yung body natin is natural siya na composite. So, sa ating katawan ang nag-act as a fiber, which is yung ating mga bones or ang ating mga buto. So, we all know na kung wala tayong mga buto is hindi natin kayang tumayo. So, hindi natin magagawa yung mga gusto natin gawin. Tapos, ang nag-act naman na matrix sa ating katawan is yung muscular organ natin or yung ating mga tissue. So, kapag pinagsama niyang dalawa, tayo ay mas nagiging malakas, nakakatayo tayo, nagagawa natin yung mga gusto natin gawin. So, yan yung composite na materials na kapag pinagsama mo yung dalawang magkaibang materials, which is the fiber and the matrix, is mas nagiging mas matibay yung isang materials. So now let us proceed on the main topic, which is the design consideration for composite materials. Designing composite materials is a complex process that requires a multidisciplinary approach, which meant to say, yung pagdidesign kasi ng composite na materials is hindi ito biro. Na kung ano lang yung maisip mo na materials is pinaghalo mo na ito. No. Kasi yung composite materials, yung pagdidesign ng composite materials is it requires a multidisciplinary approach, which meant to say kailangan malawak or may alam ka sa science in order for you to know the possible chemical reaction na mangyari sa isang material kapag pinagsama mo itong dalawang magkaibang materials na ito. So of course, kailangan may alam ka din sa math. Ito yung mga pinag-aralan natin sa engineering. Ito yung mga pinag-aralan natin sa Guinness 161 and 16. Kasi aalamin natin kung ano nga ba yung maximum na kayang i-carry ng isang materials. Ano nga ba yung allowable na stress or load na kayang i-carry ng materials para hindi siya mag-fail. So dyan, kinoconsider natin yan kapag tayo magdi-design ng composite na materials. That's why it requires a multidisciplinary approach, yung pagdi-design ng composite na materials. Also, composite materials is unlike conventional materials. Composites are engineered, meaning we design both the materials and the structure simultaneously. Yung composite na materials kasi is hindi siya tulad ng mga ordinaryong materials lang na kapag nabili mo na siya, fixed na siya tulad ng wood or metal na direct mo lang siyang gagamitin. Yung composite is engineered materials. Meaning we design both yung structure o hugis ng materials simultaneously sa structure din ng isang materials o mga katangian ng isang composite na materials. So, these are the design consideration for composite materials. Ito yung mga kailangan natin i-consider when we are designing for the composite materials. Material selection, manufacturing consideration, structural analysis, design optimization, integration with traditional materials, and testing and validation. So now, let us proceed on the material selection, yung pinakauna.
So, when we are designing the composite materials, ang unang-una natin i-consider is kung ano nga ba yung gagamitin natin na uh, materials sa ating gagawin na composite materials. So, we all know na yung composite materials are typically consist of reinforcing fibers in matrix materials. Pero ano nga ba itong fibers in matrix? Yung fibers is this provide the strength and stiffness. Common types or example nito is carbon fiber, fiberglass, and aramid. Yung matrix material naman is this act as a binder. It can be a polymer, metal, or ceramics. So, sa madaling salita, yung fiber kasi is, yung trabaho niya is it provide strength. Siya yung nagbibigay ng lakas sa isang materials. Well, the matrix is siya yung nag-act as a binder para ma-hold together yung isang material or isang composite na materials. So, we all know kapag pinagsama yung dalawang yan is makakaproduce ka ng composite na materials. So, let's say for an example is yung mga column or yung mga concrete na column or beam, post. So as you observe, hindi pwede na magtayo-tayo ng concrete na column or post na semento lang. Kasi hindi niya kayang mag-carry ng malaking load. So madali siyang mag-fail kasi yung cement, kung cement lang is malakas lang siya sa compression. So para mas maging matibay yung column or post na gagawin natin is kailangan nating maglagay ng metal, which is yun yung magre-represent as the fiber para mas maging matibay yung column na or post na gagawin natin. So, kailangan natin siyang lagyan ng metal kasi yung metal is malakas siya sa tension. So, kapag pinagsama mo yung cement at yung metals is makakagawa ka na ng mas matibay na isang post or column. So, kaya na yung mag-carry ng malaking load or malaking stress. So, yun yung composite na materials na binubuo siya ng fiber at matrix. So, kapag magsiselect tayo ng materials sa ating gagawin na design or composite na materials, kailangan natin i-consider kung ano nga ba yung fiber or matrix na ating gagamitin. And of course, kailangan natin tandaan na yung fiber at matrix na gagamitin natin is kailangan they are compatible. Kailangan magkasundo sila. Kailangan magkasundo sila. Kung sa totoong buhay, for example, let's say for example, kapag nagmamahalan yung isang dalawang tao, tapos gusto nila magpakasal, para mag-work yung relationship nila, di ba kailangan nilang compatible sa isa't isa. Kailangan nilang mahalin yung isa't isa para mas maging matibay yung relationship nila, para mas magtagal. So, ganun yung sa pagpili ng fiber and matrix. Kailangan yung pipiliin natin na fiber at matrix sa gusto natin na design when we are selecting for materials is compatible sila, magkasundo sila. So, yun yung isa sa kini-consider natin when we are selecting for the materials. So, now let us proceed kung ano nga pa ba yung kailangan natin i-consider when we are selecting materials. So ito yung mga key factors na we need to consider. So the mechanical properties, environmental resistance, manufacturability, cost and availability, sustainability. Let's say for an example para mas madaling maintindihan ito. So let's say we as an future agricultural and biosystems engineer, magdi-design tayo, let's say for example ng fertilizer tank. So, ngayon, pipili tayo ng materials na gagamitin natin. So, yung fertilizer natin tank is gusto natin made of composite materials. So, ngayon, pipili tayo ng isang materials. So, ito yung mga key factors din na need natin i-consider. Mechanical properties. Gaano ba katibay yung gusto natin na materials para mas maging matibay yung magawa natin ng isang fertilizer na tank. Ano nga ba yung kailangan natin na mechanical properties ng isang materials? Kailangan ba natin kay elasticity or plasticity? Kailangan ba mas matibay talaga yung kailangan natin na materials? Diyan, i-consider natin yung mechanical properties na gusto natin na materials. It will depend on our design. So sa fertilizer tank, malamang magkikiri siya ng malaking load kasi maglalagay tayo doon ng mga liquid na fertilizer. So, possible na yung kailangan natin na mechanical properties is yung babagay sa isang fertilizer tank na i-design natin.
So, kailangan din natin i-consider yung environmental resistance. Yung pipiliin ba natin na material sa fertilizer tank na gusto natin gawin or i-design is kaya ba niyang mag-resist sa environment? Let's say, kahit ba ilabas natin siya sa labas, kaya ba niyang mag-resist kahit maulanan o maarawan ba? Hindi mag-iba yung properties ng isang materials. So, kapag ba nilagyan natin siya ng chemical na yung fertilizer tank, hindi ba masisira yung design natin, yung ginawa natin na fertilizer tank na made of composite. So, third one is manufacturability. So, kailangan kapag pipili din tayo ng material or magdi-design tayo ng composite na materials, kailangan itong ma-manufacture. So, may kasabihan nga tayo na kahit gaano pa kaganda yung design mo or yung drawing mo, kung hindi naman ito kayang i-manufacture, is parang wala din itong kwenta. So, yan, when we are selecting or designing, kailangan ng materials is kailangan din natin i-consider yung manufacturability. Cost and availability din. Kailangan din natin yan i-consider. Yung pipiliin ba natin na materials is available ba ito sa market? Madali lang ba itong gawin? What if gusto natin pumili ng materials which is hindi naman siya available sa market? So, paano tayo magde-design yan? Paano tayo magsisimulan yan? So, cost. Kailangan din natin i-consider yung cost. Kasi, hindi pwede na bibili lang tayo kahit gaano pa ito kamahal or kahit gaano pa ito kamura. So, i-consider natin yung cost kung ano yung magiging possible effect nito sa ating gagawin na composite na materials. So, we all know na kapag magdi-design tayo ng fertilizer tank, so possible ang gagamit niyan is mga farmers. So, ibibenta natin yan sa mga farmers in the near future. So, kailangan i-consider, that's why kailangan natin i-consider yung cost kasi papasok na doon yung pagbibenta natin ng isang composite materials o yung na-design natin. So, malamang ibibenta natin siya. So, that's why kailangan natin din i-consider yung cost. And of course, kailangan sustainability, eco-friendly. So, ngayon, pangalawa na kailangan natin i-consider when we are designing for the composite materials is manufacturing consideration. So, ano nga ba yung mga kailangan natin i-consider when we are manufacturing our design? So, sabi dito, a good design must be possible to manufacture. Different fabrication method like handy layup, resin infusion, filament welding, or automated processes have a different requirements. Kaya nga nang sinabi ko na kahit gaano pa kaganda yung design mo or yung drawing mo, is parang wala din itong kwenta kung hindi naman ito kayang i-manufacture. So, i-make sure natin na yung design natin or yung gusto natin na composite materials na gawin is kaya itong i-manufacture in real life. So, yung pagmamanufacture ng composite materials is magdidepende yan kung sa design na gusto mo. Mayroon tayong handy layup which is para itong manong-mano talaga siya na ginagawa. Mayroon din tayong resin infusion, filament welding, or automated processes which is yung nasa picture which is advanced na siya. Ginagamitan na siya ng mga robotic or machine para makagawa ng composite materials. So, the designer must consider the following. So, itong nasa slides na ito, which is the fiber orientation control, mold design and tooling, curing time and temperatures is a production, kailangan itong i-consider ng designer or kailangan natin itong i-consider when we are designing for a composite materials pagdating sa pag-manufacture. So, kailangan natin i-consider yung fiber orientation kasi yung composite na materials is nakadepende yung strength niya sa fiber. So, kailangan alam natin kung ano yung dapat na maging orientation ng fiber. So, yun nga yung example natin which is we as na future engineers, so gusto natin mag-design ng fertilizer tank. So, kailangan kapag mag-design tayo ng fertilizer tank, alam natin kung ano yung magiging orientation ng fiber natin. So, mayroon tayong 3 common orientation ng fiber which is 0 degree, which is in 0 degree is horizontal yung orientation ng fiber. So, which means malakas siya sa tension. Tapos, 45 degrees naman, which is vertical, yung orientation ng fibers is malakas siya sa compression. Tapos, 45 degrees naman is for the shearing
stress. So magbabase yung fiber orientation sa design natin. So sa fertilizer tank na design natin, maaari tayo mag-design sa pinakababa, which is kasi yung sa pinakababa ng fertilizer tank, yun yung mas mag-carry ng load. So kailangan doon pa lang pagplanuhan natin kung ano yung fiber orientation natin kapag i-manufacture natin to. So ano ba, kailangan ba 0 degree yung horizontal, tapos vertical 45, or tapos sa second layer na naman is 45. So magdidepende yan sa gusto natin na design kapag magmamanufacture magmamanufacture na tayo. So the second one is the mold design and tooling. So di ba kapag magmamanufacture na tayo ng composite materials or yung design natin, gagawa tayo ng mold. So yung sa fertilizer tank natin, kailangan natin gumawa ng mold. So kailangan natin i-consider kapag ba nilagay na natin yung mga materials, tapos magiging ilalagay natin sa mold, madali lang ba siyang tanggalin? Hindi ba masisira yung design natin? Hindi ba masisira yung properties ng materials kapag nilagay natin sa mold at kapag tatanggalin na siya? Pangatlo is curing time and temperatures. Kailangan ba natin siyang painitin, or kailangan ba kapag nalagay na siya sa mold is hayaan lang natin siya na mag-slowly cold para mas maging matibay yung composite na material? And of course, pinakalas is of production. Kailangan din natin i-consider na mas maganda na mas madaling gawin yung isang composite material. Mas maganda na mas madali siyang i-manufacture para in the near future is hindi magkakaroon ng problema. So pangatlo na kailangan natin i-consider when we are designing for the composite materials is structural analysis. So dito, after ng manufacturing, titingnan natin kung yung design ba natin, yung gusto ba natin is na-meet niya yung performance criteria na mas babagay sa ating design. So kung mas babagay sa ating design, kung paano ba siya mas titibay pa. So dito magkakaroon tayo ng structural analysis. So yan, sa pagde-design, kailangan din natin yan i-consider. So dito gagamit tayo ng finite element analysis, which is, or tinatawag din siyang FEA. It is a widely used in this stage. It is a computer simulation technique that predicts how the material reacts under real-world forces. So dito, computer siya, which is parang if ever na inilagay mo yung design mo, is makikita niya kung ano yung mga possible na mararamdaman na forces ng isang composite materials, which is yung design mo kapag nasa real world na siya, kung ano yung mga forces na kaya niyang i-carry. So dito makikita natin. So sa structural analysis, mas nakakatulong itong FEA para yung engineer is ma-understand niya, or yung designer, kung ano yung mga possible na stress distribution, deformation, or potential failure points. So kapag nilagay natin yung design natin, let's say yung fertilizer tank, makikita yung stress distribution na magaganap sa isang materials. So doon magkakaroon tayo ng idea kung saan yung pinakamalakas na stress. So if ever na ma-identify natin, ito yung pinakamalaking stress na mararamdaman ng isang materials kapag nilagay na natin ito ng load. So kailangan dito is mas gawin natin mas matibay. So by that, ma-identify din natin na kung gaano ba katibay yung ating materials, kung may need pa ba na kailangan i-improve. So sa paggamit din ng FEA, ma-identify natin yung mga possible na deformation. So possible kasi yung design natin is mag-elongate siya, or mag-shorten, or mag-bend, depende sa design natin. So kung sa design natin na fertilizer tank, let's say yun yung i-design natin, may mga possible na mangyayari dyan na mga deformations, hindi yan maiiwasan. So by using this computer na finite element analysis, so malalaman natin yung possible na deformation. So by that, magkakaroon tayo ng idea kung ano pa ba yung kailangan natin need i-improve sa ating design. So malalaman natin din dito yung potential failure points. So kailan ba siya mag-fail, kung if ever ba na na-meet ba yung maximum na kaya lang i-carry ng isang composite materials, or yung design natin, is malalaman natin din dyan kung mag-fail ba siya or hindi, or ano yung part ng design natin na kung saan mas madali siyang mag-fail. So by using the finite element analysis, yun nga, magkakaroon ng idea or understanding engineers, yung designer, kung saan so kung anong part pa ba yung sa design niya yung kailangan niyang i-improve. So
mayroon din tayong ditong kailangan ma-analyze when we are also designing for the composite materials. So sa structural analysis, gamit na ito. So, sa design natin, kung tayo magde-design, kailangan ma-identify natin kung ano yung forces or stress na possible na maramdaman ng ating gagawin na design or composite na materials. Ito ba ay tensile stress, compressive stress, shear stress, bending stress. So, let's say, for example, yung gusto natin i-design, which is yung fertilizer tank. So, possible na mararamdaman niya kay compressive stress. So, at saka tensile stress, pwede rin magkaroon ng shear stress and binding stress. Depende kung ano yung mararamdaman ng isang materials. So, yan, we as a designer or tayo na magde-design, kailangan din natin yung i-analyze. Kailangan din natin yan i-analyze or identify na kung ano talaga yung mararamdaman ng isang materials na stress. So, bakit ba natin yan kailangan gawin? So, kailangan natin yan gawin para ma-sure natin na makakagawa tayo or makaka-design tayo ng mas matibay na isang composite na materials. So, para din hindi tayo gagastos ng gagastos. So, if ever na in the near future is magdi-design tayo ng composite na materials. So, pang-apat na kailangan natin i-consider when we are designing for the composite materials is design optimization. So, optimization techniques are used to improve the product. Engineers adjust variables such as fiber orientation angles, stacking sequence of layers, material thickness. So, let's say nakapili na tayo ng materials, na manufacture na natin ito, dumaan na ito ng structural analysis. So, dito sa design optimization, pag-aaralan natin, i-consider natin kung paano pa ba natin mas mapapaganda yung materials. Hindi lang para mas mapapaganda, kundi mas mapapatibay pa yung ating design. So, by this, kung ano yung nakita natin sa structural analysis na possible na negative sa structural analysis, so dito sa design optimization, i-improve natin siya. Mas gagawin natin siyang mas matibay, or kung ano man yung nakita natin sa structural analysis na possible na mangyayari sa isang composite materials o sa design natin in the near future, dito sa design optimization, pinag-aaralan na natin or kino-consider na natin kung ano yung possible na gagawin natin para maiwasan yung mga possible na mangyayari sa composite materials kapag ito na ay gagamitin. So, dito kailangan yung engineers or yung designer, kailangan niyang i-adjust yung mga variable. Ito yung mga common na ina-adjust na mga variables such as fiber orientation angles. So, sabi ko nga, napaka-importante ng orientation ng fiber kasi dyan magbe-base yung lakas ng isang composite materials, o dyan magbe-base yung lakas ng ating design. Yun nga kasi yung composite na materials is malakas lang siya kung saan andoon yung fiber. So kung hihilain mo yung composite na materials sa part na kakaunti lang or walang fibers, is madali lang siya doon mag-fill or bumigay. So dito, based on sa picture, so ito yung mga sample na fiber orientation, which is yung unidirectional, bidirectional, discontinuous fiber, at saka woven. So sa unidirectional is, yan yung sinasabi kong na 0 degree na orientation, which is horizontal. So malakas siya sa tension. So itong bidirectional is pinagsamang 0 degree orientation at saka 90 degree na orientation, which is horizontal and vertical. So malakas na siya sa compression at saka sa tension. So usually ginagamit yung orientation na yan sa mga rectangular na shape na mga design, or it will depend kung ano yung i-carry ng isang design na load. So dito sa discontinuous fiber is as you can see sa picture, so yan yung orientation ng fiber. So usually ginagamit ito sa tulad ng ating i-design, for example, na fertilizer tank sa mga rounded na object. So ito sa woven, so ito yung orientation. So as you can see sa picture. So usually ginagamit yan na orientation kapag may sa design natin may mga possible na kailangan ibaloktot yung design natin. So dyan, yan yung mga possible na fiber orientation angles na kailangan natin i-consider kapag tayo ay i-optimize natin yung ating design. So stacking of sequence of layer, yun nga.
kung ano yung mas nararapat na sequence na pagkakapatong-patong ng ating mga layer or mga fiber. Kasi nga, yun nga, doon magbe-base yung strength ng isang material kung paano mo i-arrange or i-orient yung fiber. So sa material thickness naman, kung gaano ba kakapal yung materials. So remember, dito sa composite materials, ang gusto natin, magaan pero matibay. So kailangan ba makapal talaga yung materials or hindi, or manipis or katamtaman lang. So let's say for example, doon sa design natin na, sa gusto natin i-design na fertilizer tank. So possible, hindi lahat ng part, hindi possible na hindi lahat ng part ng design natin na sa design natin, which is yung fertilizer tank, is maaari na hindi lahat siya makapal sa bawat parte. So possible lang nakapalan natin doon sa pinaka ilalim or kung saan na part magki-carry talaga ng pinakamalaking load. Maaari doon sa pinakababa talaga ng fertilizer tank. Kasi kapag lalagyan natin ng mga fertilizer na chemical, yung sa pinakababa na pinakailalim or pinakababa talaga ng fertilizer tank is yun yung mas magki-carry ng load. So possible na magkaroon ng mas makapal na thickness. So yun. So dito sa design optimization, tinitingnan natin kung paano pa ba natin mas mapapaganda, mas mapapatibay yung design natin, kung ano pa ba yung kailangan nating i-improve after sa structural analysis. So, panglima na kailangan natin i-consider when we are designing for the composite materials is integration with traditional materials. In many applications, composites are joined with metals or other materials. Designer must consider the following: compatibility of materials, joint design, stress concentration, at interferences. So sa totoong buhay kasi, hindi pwede na puro composite lang. So need natin ito i-integrate sa iba pang materials such as metal. So we as a designers or we as a future designer, kailangan natin i-consider ito when we are integrating it into a traditional materials, the compatibility of materials. So para mas maintindihan, i-relate natin ito sa ating example na gustong i-design, which is the fertilizer tank. So let's say tapos na yung ginawa natin yung fertilizer tank. So ngayon, gusto natin siyang mas pagandahin pa or gusto natin siyang i-integrate sa iba pang mga materials. So let's say yung fertilizer tank, gusto natin siya lagyan ng pipes or gusto natin siya lagyan ng metals. So, ngayon titingnan natin kung compatible ba itong dalawang metals na pagsamahin. So, remember na yung metals at yung composite is magkaiba sila ng properties. So, yung metals kasi is kapag umiinit, possible mag-elongate siya. Tapos kapag malamig, possible mag-shorten siya. So, iba din yung katangian ng composite na materials. So dyan, titingnan natin kung compatible ba silang dalawa. Kasi kapag magkaiba sila ng properties, possible na mag-crack or masira yung materials kung saan sila nag-joint. So that's why kini-consider din yung joint design. Kapag pagsamahin natin na silang dalawa is wala bang mangyayaring crack or hindi ba masisira yung materials. So that's why kailangan din natin yan i-consider. So, yan yung kailangan natin i-consider when we are integrating the composite materials or our design sa traditional na materials. So now, let us proceed on the testing and validation. So, ito na yung pinakahuling process na i-consider natin when we are designing for the composite materials. So, kailangan hindi natin ito kaligtaan kasi isa ito sa pinaka-importante. So, dito sa testing and validation, so kailangan bago natin gamitin or ibenta or ipakilala yung design natin, yung nagawa natin na composite na materials, kailangan dumaan muna ito sa testing and validation kung na-meet ba yung criteria na kailangan natin ma-meet or ma-reach. So, dito titingnan natin kung talagang matibay na ba yung materials, perfect na ba yung design natin. So, gagamit tayo dito ng mechanical testing, ng destructive testing, and environmental testing. So, i-relate na naman natin ito sa
sinabi natin na example, so let's say magde-design tayo ng fertilizer tank. So ngayon, isipin natin na natapos na yung design natin. So, para matest natin sa mechanical testing kung gaano ba siya katibay, yung fertilizer tank natin, pwede natin siyang lagyan ng load. So, gaano ba ano ba yung maximum na load na kaya niyang i-carry. So, diyan titingnan natin kung talaga bang kaya niyang mag-carry ng load na hindi nagkakaroon ng mga leakage or hindi nasisira yung design natin o hindi nasisira yung materials. So, dito titingnan natin din yung destructive testing. I-check natin kung may mga defect ba, may mga leakage ba na nangyayari kapag nilagyan natin ng load. So, wala bang tumatagos na mga chemical if ever na may lagay tayo na fertilizer na chemical. So, dyan titingnan natin, i-validate natin. So, iti-test natin kung sa totoong buhay ba talaga yung design natin is kaya niyang na-meet niya yung criteria na kailangan natin. So, environmental testing. Dito titingnan natin kung kaya ba niyang mag-resist sa environment. Let's say yung fertilizer tank na gusto natin i-design, so tapos na siya, so ilalagay natin siya sa labas. So kaya ba niya mag-resist, umulan man o umaraw, hindi ba na nag-iba yung hindi ba mag-iba yung properties niya, hindi ba siya masisira. So diyan iti-test natin 'yan. So lahat ng mga possible na mangyayari sa design natin in the near future, so iti-test natin. So bago natin siya gamitin or ibenta or ipakilala yung design natin. So if ever na na-meet na yung if ever napasado na sa testing and validation, so yan na yung time na pwede natin siyang gamitin. So pwede natin siyang gamitin. So, in conclusion, design consideration for composite materials cover a wide range of factors from raw material selection to final testing. Kaya nang sinabi ko yung pagdidesign ng composite materials is hindi ito biro. So, it requires multidisciplinary approach in order for us na makapag-design ng composite materials. So, by applying this principle, yung mga na-discuss natin na kailangan i-consider, we, the engineers, or we as the future engineer na magde-design ng composite materials, we can create innovative product that are stronger, lighter, and of course, sustainable, and it is suitable for application in agriculture, aerospace, and automotive industry. So, yun lamang po. Once again, I am Salman Aryong Haji Rashid.